Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at lalong-lalo na sa ating butihing guro, Dr. Dennis Bulocora, magandang umaga. Ako nga po pala si Binibining Shella Mary Marcosa, ang inyong tagapagturo ngayong umaga. Magandang umaga mga mag-aaral. Pakitayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Lanaha. Sa ngalan ng Ama, Amen. Manatiling nakatayo ang lahat sapagkat magkakaroon tayo ng maikling ehersisyo. Alam naman ninyo ang kantang Masdan Mo ang Kalikasan, di ba? Nais kong pakinggan ninyo ang awiting ito at naway unawain ninyo hindi lamang ang musika, kundi ang mensahe na nakapaloob dito. Ayan, tapos niyo na bang pakinggan ang musika? Ano ang inyong nasa damdamin ngayon pagkatapos ninyo itong napakinggan? Kayo ay nalulungkot. Napukaw na ba ang mga inaantok ninyong diwa? Mabuti naman kung gayon. Ngunit bago magsiupo ang lahat ay pakiayos muna ang hanay ng inyong mga upuan, pakipulot na rin ang mga basura na nakikita sa sahig. Maaari na kayong umupo. Binibining sekretarya, maaari mo bang itala ang lumiban sa ating klase at ibigay lamang sa akin pagkatapos ng ating klase? Nais ko lamang ipapaalala sa inyo, class, ang ating alituntunin na kailangan ninyong sundin sa loob ng ating silid-aralan. Pakibasa ng sabay-sabay ang ating mga alituntunin. Nauunawaan lang ba? Wala ng katanungan? Mabuti naman kung gayon. Ngayon, sino sa inyo ang nakakaalala tungkol sa paksang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Nawanaw? Maari ka bang tumayo? Tama. Tama kaya ang sagot ni Nawanaw, Dikon? Mahusay. Ang kasagutan ni Nawanaw ay tama. Kaya naman, sabay-sabay nating bigkasin ang ating paksang tinalakay nung nakaraang pagkikita sa pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, simulan. Napakahusay, class, at talaga namang napakatalas ng inyong mga memorya. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng panibagong talakayan. Ngunit bago yan ay magkakaroon muna tayo ng maikling aktibidad. Ngayon, class, nais kong pagmasdan ninyo ang ating paligid ngayong umaga. Pagmasdan ninyo kung ano ang itsura ng ating kapaligiran ngayon. Ano ang napansin mo sa ating kapaligiran ngayon na binibining katubis? Tama. Kung magkakaroon man ng damdamin ang kabundukan, ano kaya ang ipapahiwatig niya? Sige, Ginoong Karyaga, ito ba ay masaya? Tama, ito ay maaaring malungkot. Sang-ayon ka ba sa ideya ni Karyaga, Binibining Gundaw? Tignan natin. Ngayon, base sa ating aktibidad, sa tingin ninyo, ano kaya ang panibagong paksang tatalakayin natin ngayong umaga? Sige, Ginang Sorosa, napakagaling ng iyong obserbasyon. Tama, ang panibagong paksang ating tatalakayin ay ulitin ang sinabi ni Ginang Sorosa, class, sa pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, simulan. Illegal logging at epekto nito sa ating kalikasan. Ngunit bago natin sabay-sabay na tatalakayin ang isyong ito, ay aalamin muna natin ang alituntunin sa ating talakayan ngayong umaga. Una ay natutukoy ng mga mag-aaral ang illegal logging at epekto nito sa kalikasan. Pangalawa ay nakapagsasadula ang mga mag-aaral tungkol sa isa sa mga epekto ng illegal logging sa ating kalikasan. At ang panghuli ay napahahalagahan ng mga mag-aaral ang epekto ng illegal logging sa ating kalikasan. Naiintindihan nyo lang ba ang ating layunin sa ating talakayan? Mahusay naman kung gayon. Ngayon, bilang mag-aaral, class, bilang isang tao o di kaya bilang isang Pilipino, paano mo nasasabi ang salitang illegal logging? Sige, Lanaha? Tama. Ito ay ang paraan ng pagputol ng mga kakahuyan sa ating kagubatan. Ngayon, ano kaya ang mga dahilan ng mga tao kung bakit nila nagagawa ito? Sige, Ginoong Dikon? Tama. Panghanap buhay. Sige? Sige, Muan?
Tama, ito ay maaaring kanilang pagkakakitaan or di kaya ito ang kanilang trabaho. Ngayon, base sa ating napagmasdan, base sa ating kapaligiran, ano na ang naging itsura nito ngayon? At ano ang malaking epekto na naibibigay ng illegal logging hindi lamang sa ating pamayanan kundi pati na rin sa ating kalikasan. Tama, may malaking epekto ang illegal logging. Ito ang magiging dahilan sa mga ano? Sige, akab? Tama, ito ay magiging dahilan sa climate change. Ano pa? Sige, dahil nagtaas ka na yung kamay, binibining inoferyo, ito ay magiging dahilan na pagbaha, o di kaya, ano pa? Sa pagkawala ng tahanan ng mga hayop. Napakahusay ng inyong mga kasagutan, class. Talaga namang nauunawaan ninyo kung ano nga ba ang illegal logging at ano ang magiging epekto nito sa ating kalikasan. Nauunawaan niyo lang ba ang ating paksa ngayong umaga? Nais kong magbigay kayo ng halimbawa para mas mapalalim pa natin ang ating talakayan ngayong umaga. Sige, ano bilang isang mag-aaral, ano ang mga magagawa mo bilang isang mag-aaral upang mawala ang mga aktibidad na kagaya nito? Sige, Gundaw, magtanim ng kahoy, ano pa? Ipagbabawal, ikulong, ano pa? Sige, dagdagan pa natin upang mas malalim ang ating mauunawaan. Sige, pakukulong kung meron mang lumabag sa mga batas. Ngayon, class, ang katanungan, mayroon bang batas na nagpapatunay na maaaring makulong ang isang tao kapag gumagawa sila ng illegal logging? Ang kasagutan, class, ay wala pang batas. Ngunit, mayroong presidential decree na 705 or tinatawag natin na ipusay. Nauunawaan niyo lang baklas ang ating paksang tinalakay ngayong umaga? Napakahusay, wala na bang mga katanungan? Karagdagang katanungan? Mabuti naman kung gayon. Tinitiyak ko na kayo ay napakahanda para sa ating gagawing gawain. Ngayon ay nais kong magbilang kayo ng 4. Simulan sa likod. Mayroon na bang grupo ang lahat? Ngayon pumunta dito ang unang grupo, pangalawang grupo, pangatlo at panghuling grupo. Nasa inyong grupo na bang lahat? Ngayon ang nais kong gawin ninyo ay basahin lamang ang panuto dito sa harap. Naintindihan lang ba? Wala nang mga katanungan at para sa pamantayan ay basahin lamang ninyo ito. Naiintindihan lang ba ang pamantayan? Mayroon lamang kayong 5 minuto para sa paghahanda. Ayan, tapos na ang 5 minuto, oras na para magpresenta dito sa harapan class. Tunghayan natin ang unang grupo, napakahusay ng unang grupo class. Ngayon naman ay tunghayan natin ang pangalawang grupo. Napakagaling at talaga namang napakahusay ninyo. Ngayon ay pakinggan naman natin or tunghayan naman natin ang pangatlong grupo. Napakagaling, palakpakan natin sila class. At ang panghuli, ang pang-apat na grupo ay pumunta na dito sa harap. Napakahusay class. Maaari na kayong magsiupo. Nais nyo bang malaman ang marka na inyong nakuha? Pareho kayong nakakuha ng kabuuang puntos sapagkat napakahusay ng inyong mga presentasyon at naipakita nyo ito ng buong buo, walang labis at walang kulang. At dahil sa aktibidad na ito ay tinitiyak ko na handang-handa na kayo sa aking mga katanungan. Ngayon, meron ako ditong kahon. Ang nais ko ay sa loob ng kahong ito ay mayroong mga katanungan, 3 katanungan. At kapag ang musika ay sinimulan ko ng patugtugin at kung saan kapag ang musika ay huminto, doon ay mag-aaral ay kukuha ng isang katanungan at sasagutan niya ito. Handa na ba kayo? Ayan, talaga namang napakahusay ninyo class sapagkat nasagutan ninyo ang ating mga katanungan at tinitiyak ko na handang-handa na kayo sa ating maikling pagsusulit. Kumuha kayo ng sangkapat na papel at sagutan ang panuto na makikita sa sagutang papel.
Sagutan nyo lamang ito sa loob ng 10 minuto. Tapos ng 10 minuto, pakipasa ang inyong mga papel sa harap sa pagbilang ko ng 5. Narito na ba ang lahat ng papel? Mabuti naman kung gayon. Ngayon ay kumuha kayo ng inyong mga kwaderno sapagkat mayroon akong ipapabaon sa inyo. Pakikopya na lang ang ating takdang aralin dito sa harap. Tapos na ba? Napakahusay. Ay, maganda. Yate. Ibalik ay. Ayan, tapos na tayo sa ating talakayan. Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam at maraming salamat, class. Hanggang sa susunod nating pagkikita. Balik. Ayan, tapos na tayo sa ating talakayan. Maaari bang tumayo ang lahat? Paalam at maraming salamat, class. Hanggang sa susunod nating pagkikita.